Sa ating palatuntunan, once again, ating talakayin ang malapit na nating pagunita sa ating kapistahan sa one of the dogma, ating panampalataya sa ating mahal na Birhen Maria, ang pagka-Immaculada Conception, yung pinaglihis siya sa kanyang ina na si Santa Ana na pinanganak siya na walang kasalanan. So, yun ang ating talakayan ngayong umaga. Kung tingnan natin, ang dami ng mga tuligsa ng ating mga kapatid sa iba't ibang mga panampalataya again sa ating mahal na Birhen Maria. Yung Immaculada Conception ng ating mahal na Birhen Maria, ang dami ng tutol ng ating mga kapatid sa iba't ibang mga sikta. So ating sasagutin kay mayroon po tayong kasabihan, ang mga kasinungalingan pag inulit-ulit, palaging ulitin, para ng totoo yun sa ating mga kapatid na walang alam o hindi nila alam ang ating pananampalataya. Di ba? Yung may tuturin nating mga inosente, nakatanggap lang po sila ng mga sakramento, isip mga kasali natin, kabilang natin sa Simbahang Katoliko, kasama natin, tanggap ng sakramento ng binyag, at saka sakramento ng konfirmasyon, pero hindi po sila na catechize, di ba? Hindi po nila alam ang ating pananampalataya. So, yon ang ating talakayin ngayong umaga sa patuloy natin. Ano po ba ang para sa kanila, ang ating mga kapatid sa iba't ibang mga sikta, lalo na, speaking of Mariology. Mariology is the theological study of Mary, the Mother of Jesus, redemption and grace. So, yun ang ibig sabihin sa Mariology. Pero ang ating talakayin ngayon patungkol sa ano po ba ang ibig sabihin ng Immaculate Conception. Kung tingnan natin mga kapatid ang dictionary, maliban dyan, atin mo nang tingnan ang para sa ating mga kapatid sa iba't ibang mga sikta, especially sa ating mga kapatid na born again, na SDA, Agaba, para sa kanila, wala pong taong, wala kahit isang tao na walang sala. Ang lahat po ay nagkasala. Isang gagamitin nila ang Roma 3:9, kung tingnan natin mga kapatid, ang nakasulat sa Roma 3:9. Ano po ba ang ating mababasa sa naturang sulat ni San Pablo? Kaya nga, mas mabuti pa kaming mga Hudyo kaysa ibang mga bansa. Hindi ba't sinabi ko ng makasalanan ang lahat ng tao, maging Hudyo o Hintil? So, itinuturo ni San Pablo na ang lahat ng tao ay makasalanan. Si Birhen Maria ay tao So, hindi natin may dininay na si Maria ay nagkasala. Bakit po kayo magkatoliko, nangangaral po kayo, pinangaral ninyo na si Maria ay hindi nagkasala? Wala po siyang sala. Kung ating babasahin, patuloy nating babasahin ang Roma 3:23, ano po ba ang pinagtibayan ni San Pablo? Sapagkat ang lahat ay nagkasala at kapos sa karangalang taglay ng Diyos. So, malinaw na sinabi ni San Pablo, ang lahat ay nagkasala. Maliban dyan, sa Roma 5:12 mga kapatid, kung ating babasahin, patuloy na
pinatunayan ni San Pablo na ang lahat ng tao ay nagkasala. Saan po ba galing ang ating mga kasalanan? Kung tingnan natin ang Roma 5:12, ito po ang ating mabasa. Pumasok ang kasalanan sa mundo dahil sa isang tao at pumasok ang kamatayan dahil sa kasalanan. Kaya namamatay ang lahat ng tao dahil lahat ay makasalanan. So malinaw mga kapatid na ang lahat ng tao ay nagkasala at ang lahat ng tao ay mamamatay dahil sa kasalanan. So malaking contradiction o sumasalungat mga kapatid ang turo ng mga Katoliko patungkol sa tinuturo natin ang one of the dogma ang sa ating pananampalataya ni Maria, ni Birhen Maria, na ipinanganak siya na walang sala sa kanang ina na si Santa Ana. So, atin mo nang babasahin mga kapatid ng one of the dogma natin, bakit po itinuturo natin na si Birhen Maria ay walang sala, di ba? Noong ating gunita December 8, ngayong sandali lang mga kapatid, ating mo nang babasahin ang dictionary mga kapatid patungkol sa ano po ba ang ibig sabihin ng Immaculate Conception. So, immaculate, the doctrine that God preserved the Virgin Mary, the tenth of original sin from the moment she was conceived. It was defined as a dogma of the Roman Catholic Church in 1854. So, yun ang ating dogma bilang mga Katoliko na ating ipinangaral, ating pinaluan natin na si Mama Mary ay hindi po siya hindi po niya nakamit ang tinatawag nating original sin, sala na galing sa ating unang magulang na si Adan at saka si Eva, mga kapatid. So, yun ang mangyari ba yun mga kapatid? Pwede ba yung mga kapatid na mayroong tao na ipinanganak dito sa salibutan, dito sa lupa na hindi nagkasala? Kung ating babasahin ang Roma 3:33 mga kapatid, nga mayroong mga tao na binigyan ng Panginoon Diyos. Ating babasahin mga kapatid. Pero bago muna mga kapatid, ating munang sagutin punto por punto. Kung tingnan natin bago tayo patungo sa ating sagot para mapaliwanag natin ang ating panampalataya bilang mga Katoliko sa ating panampalataya patungkol sa pagka-Immaculada Conception ng ating mahal na Birhen Maria. Kung tingnan natin ang Roma 8:33 mga kapatid, ano po ba ang sulat ni San Pablo sa Roma 8:33? Ating babasahin mga kapatid. Tinawag ng Diyos ang kanyang mga itinalaga. Pinawalang sala niya ang kanyang mga tinawag at binigyan niya ng kanyang karangalan ang mga pinawalang sala niya. So, diyan sa Biblia, mayroong mga tao na binigyan o tinawag ng Panginoong Diyos at binigyan niya na karangalan ng itinalaga niya, pinawalang sala, di ba? Itinalaga niya parang ipinawalang sala mga kapatid. So,
Diyan sa Biblia mga kapatid, ating mapapatunayan na mayroong mga tao na binigyan ng Diyos, itinalaga ng Diyos at ipinaiwas niya ng kasalanan. Gaya ni Jeremiah mga kapatid, Jeremiah chapter 1 verse 5, kinonfirm ni Jeremiah na itinalaga na siya mula pa sa nandyan pa siya sa sinapupunan ng kanyang ina. Itinalaga na siya ng Panginoong Diyos. At ipinanak siyang nawalang sala. Sabi ni Jeremiah chapter 1 verse 5. Di ba? So, mayroong mga tao na ipinanganak dito sa sanlibutan na preserve na ng ating Panginoon. Wala na po siyang sala. So ating patunayan, kung totoo ba po na si Virgin Maria ay ipinanak sa kanyang ina na si Santa Ana na walang sala. Yung may tuturing nating sala na original sin. Kung tingnan natin ang sulat ni Propeta Solomon, sa kanyang sulat awit po ni Solomon 4:7, mayroong binanggit si Solomon na yung kanyang minamahal na walang marumi, hindi marumi o walang sala. So yung binanggit niya sa kanyang sulat na kanyang minahal na walang sala, hindi yun ang kanyang tinatawag, ituturing nating legal wife. Kaya ang asawa po ni Solomon ay makasalanan. So mayroon siyang follow-up sa kanyang sulat sa awit ni Solomon 6:9-10 sa King James Version. Mga kapatid, baka basahin ninyo sa Common Bible, hindi yun malinaw kung ating gagamitin ang isang Protestant na salin, yung King James Version. Sabi ni sa sulat ni Solomon, mayroon siyang salampati, isang dalaga, sa Bisaya, isang ulay, isang dalaga. Then, sabi niya, na tawagin siyang isang inahan, isang ina mga kapatid. Siya po ang ano po mga kapatid, mayroon po siyang ipinanganak na isang lalaki. Siya po ang babae na tawaging mapalad sa lahat ng mababae. So, malinaw kapatid na sa ikasulat ni Propeta Solomon sa 6:9-10, mayroon siyang binanggit na isang dalaga, isang ulay sa amin. Ang isang sulat ni Propeta Isaiah 7:14, nagbanggit din si Propeta Isaias na isang dalaga na manganak po. Kung ating babasahin, ng isang lalaki. Di ba? Mayroong ipinanganak na isang lalaki na tawagin na Emmanuel. So, sa sulat ni Propeta Solomon, hindi niya pinangalanan kung sino po itong babae na isang dalaga at saka walang sala. Sabi ni Solomon, ang maliban dyan, walang sala at saka mayroon siyang sandali mga kapatid, mayroon siyang ipinganak na lalaki at naturang babae ay tawagin na mapalad sa lahat ng mga babae. Di ba? So, kung tingnan natin ang speaking of Lumang Tipan, Old Testament mga kapatid, mayroong portion diyan na matuturin nating prophetical. Di ba? So, sino po ba ang katuparan sa mga hula ng mga propeta ni Isaias at saka ni Propeta Solomon sa lang sulat? Kung tingnan natin ang Lucas 1:28, sino po ba ang binisitahan ni Anghel Gabriel? Yun sa unang sa ating sa dasal natin na Santos ng Rosario sa Joyful Mystery, iba ang first Joyful Mystery, the visitation of the Archangel Gabriel to the Blessed Virgin, di ba mga kapatid? So, sa Luke
chapter 1, verses 28 hanggang 30, mga kapatid. Kung ating basahin, mga kapatid, ano po ba ang balita ni Anghel Gabriel sa ating mahal na ina? Kung ating babasahin, nagpunta siya sa isang dalagang ang pangalan ay Maria, nakatipan ng isang lalaking nagngangalang Jose. So, mayroong binanggit ang anghel na isang dalaga na binisitahan ni Anghel Gabriel na ang pangalan ay Maria. Sa Isaiah 14, sa hula po ni Isaias, isang dalaga din. Isang dalaga ang mga anak ng isang lalaki. Diba? So, malinaw na mga kapatid. Kung ating patuloy natin basahin, na kabilang sa angkan ni Haring David, sinabi ni Gabriel kay Maria, binati kita, ikaw na hinirang ng Diyos. Sumasa iyo ang Panginoon. Ating nabasa kanina sa Roma 8:33 na ang isang tao na hinirang ng ating Panginoong Diyos ay itinalaga ng ating Panginoong Diyos ay wala ng sala. Ano ang sabi ni Anghel Gabriel sa sulat ni San Lucas 1:28 hanggang 30? Ano po ang sabi? Sinabi niya kay Gabriel, kay Maria, binabati kita, ikaw na hinirang ng Diyos, sumasa inyo ang Panginoon. Nagulat si Maria sa sinabi ng anghel. Iniisip niyang mabuti kung ano kaya ang ibig sabihin noon. Sinabi sa kanya ng anghel, huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Ano ang sabi ni Anghel Gabriel? Sino po ba ang unang na, sa amin sa Bisaya mga kapatid, gikahimutan ka sa Diyos? Sino po ba ang unang na lulugod kang Birhen Maria? Ang Diyos mismo. Kinalulugdan ka ng Diyos. Maglilihi ka at magsisilang ng isang sanggol na lalaki at Jesus ang itatawag mo sa kanya. So malinaw kapatid na ang hula ni Propeta Solomon na isang babae, isang dalaga, isang ulay, Bisaya, na mga anak ng isang lalaki, at sa hula ni Propeta Isaiah 7:14, isang dalaga pa rin na mga anak ng isang lalaki. Walang iba ang katuparan, si Birhen Maria mga kapatid. Ang naghirang kang Birhen Maria ay ang Diyos mismo. So balikan natin ang sulat ni San Pablo. Ano po ba ang isang tao na hinirang ng itinalaga o hinirang ng Diyos? Ano po ba ang sabi ni San Pablo? Ating tingnan, balikan natin mga kapatid, kung ang taong na hinirang ng Diyos, mayroon pa bang sala? Tinatawag ng Diyos ang kanyang mga itinalaga, pinawalang sala niya ang kanyang mga tinatawag at bigyan niya sa kanyang karangalan ang mga pinawalang sala niya. So, ang sabi ni Anghel Gabriel na itinilaga, inirang ka ng Diyos. So, ang lahat ng inirang ng Diyos, mga kapatid, malinaw na ilaw na pinawalang sala ng ating Panginoong Diyos. Base po sa mga pagpapatunay natin, ginamit natin ang talata ng mga talata dyan sa Biblia. Kung ating babasahin, patuloy nating babasahin, siya'y magiging dakila at
tawaging anak ng kataas-taasang Diyos at ibibigay sa kanya ang Panginoong Diyos, ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang ninunong si David. Maghahari siya sa Israel magpakailanman, magiging walang katapusan ang kanyang kaharian. So yun ang katuparan sa hula ni Prophet Isaias 9:6, di ba? Tinanong ni Maria ang anghel, ngunit paano akong makakaanak? Dalaga pa ako. So, inaamin ni Maria na dalaga pa ako. Ano po ba ang sulat ni Propeta Solomon? Awit ni Solomon, Isaias 9:10, mayroong dalagang manganak ng lalaki. Diba? Ano sa sulat po ng Propeta Isaias 7:14, mayroon ding dalaga na manganak ng isang batang lalaki. Sino po ba ang binisita ni Anghel Gabriel? Walang iba, si Virgin Maria. Diba? So malinaw. Yun mga kapatid. So, kung patuloy natin basahin ang Kapitulo 1, versikulo 41 hanggang 43 mga kapatid, para po natin malaman, mapapatunayan natin na ang katuparan sa hula ni sulat ni Propeta Solomon 6:9 hanggang 10 nga mayroong isang babae nga mapalad sa lahat ng mga babae. Sino po ba ang katuparan? Base sa sulat ni Propeta ni Ebanghelyo po ni San Lucas 1:41 hanggang 43 mga kapatid, nang marinig ni Elizabeth ang pagbati ni Maria, lumundag ang sanggol na sa kanyang tiyan at napuspos ng Espiritu Santo sa Elizabeth. Nagsalita siya sa malakas na tinig, higit kang pinagpala sa lahat ng babae, at pinagpala rin ang iyong magiging anak. So, walang ibang katuparan sa hula ni Propeta Solomon na isang babae na pinagpala sa lahat ng mga babae, si Virgin Maria. Pinatunayan sa Ebanghelyo ni San Lucas. Yun ang dahilan mga kapatid na sa versikulo 28, sapagkat pinarangalan niya ang kanyang hamak sa lingkod, mula ngayon ay tatawagin akong mapalad sa lahat ng tao sa lahat ng panahon. Pero sa King James Version, sa lahat ng lahi mga kapatid. Pero sa Common Bible mga kapatid, there's English version, sa lahat ng lahi. Pero sa King James Version, sa lahat ng tao. Mapalad, tatawagin ako mapalad sa lahat ng tao. So kung mayroong taong na hindi makatawag ng mapalad kang Virgin Maria, ay sino ba yun? Tao yun? Hindi. Di ba? So, yun mga kapatid, ating pinatunayan na ang hula ng mga propeta, ang katuparan ay walang iba si Virgin Maria. Maliban dyan mga kapatid, kung ating mabasahin ang sulat po ni Kaalam po ni Solomon 1:4, sino po ba yung kaalam, wisdom mga kapatid, na binanggit ni Propeta Solomon na hindi pumapasok sa kanino mang tao na mayroong sala o na nagkasala mga kapatid. So sino po ba? Kung ating babasahin mga kapatid, mayroong binanggit si Propeta Solomon sa kanyang sulat, Wisdom of Solomon. Kung ating babasahin ang 1 Corinthians chapter 1 verse 24 mga kapatid, ating babasahin mga kapatid kung sino po ba ang binanggit ni Propeta Solomon kung ating babasahin. Subalit ipinangangaral namin ay si Kristong napako sa cross, aral na hindi
matanggap ng mga Hudyo at itinuturing ng kamangmangan ng mga Hintil. 24. Sabalit sa mga hinirang ng Diyos, maging Hudyo o Grigo, si Kristo ang kapangyarihan ng Diyos at karunungan ng Diyos. So sa Wisdom of Solomon 1:4, may binanggit siyang may karunungan ng Diyos. May tuturong na karunungan ng Diyos. Sino po ba ang karunungan ng Diyos? Ang ating Panginoong Hesukristo. Sabi ni Solomon, ang karunungan ng Diyos ay hindi pumasok sa kaninong tao na mayroong sala. Diba? So, saan po ba pumasok ang Panginoong Hesus? Di natin may dinay na pumasok siya sa sinapupunan ng kanyang ina na walang iba ang ating mahal na Birhen Maria. So sabi ni Propeta Solomon na ang karunungan ng Diyos ay hindi pumasok sa kaninong taong na mayroong sala. Saan po ba pumasok ang ating Panginoong Hesus? Di natin may deny na walang ibang naglilihi ng ating Panginoong Hesus ang isang dalaga na ang ating mahal na Birhen ni Maria na walang iba, siya po ang binalwaltean ng anghel, binisitahan ng anghel na maglilihi po siya ng isang batang lalaki at tawagin siyang Jesus o Emmanuel, God with us. Yun mga kapatid, ang aming pagpapatunay na si Birhen Maria ay walang sala. Diba? Tinatawag, may tuturing siya na Immaculate Conception. Ipinanganak siya na walang sala kahit pa sa may tuturing nating original sin. So, yun mga kapatid, kung patuloy nating patunayan mga kapatid, yung pag-amin ni Birhen Maria, kaya meron silang, kung dito muna tayo sa sulat po ng mga SDA, sa ilang sariling aklat. Kung tingnan natin ang Alpha and Omega pa rin mga kapatid, sa pahina 338 mga kapatid, sabi dito, Mother of Jesus and a descendant of David, na meron siyang supporting verses, Rome chapter 1 verse 3, Acts chapter 2 verse 30, Acts chapter 13 verse 23, 2 Timothy chapter 1 verse 8. Mary had no other children. Pinatunayan sa aklat, sa sabing aklat ng SDA nga, Mary had no other children. Apat, we know, because Jesus at his death entrusted her to the care of his disciple John. John chapter 19 verses 26 hanggang 27. Yun, pinatunayan natin babasahin. Jesus' brothers were sons of Joseph from his previous marriage. So, attention mga membro po ng mga SDA, yung mga evangelist na pastor, palagi po silang umaatake sa ating mahal na Birhen Maria, palagi nilang ipapaniwala sa kanilang mga pangangaral, pagtuturo sa kanilang mga membro na si Birhen Maria ay maraming anak. Diba? Pero ang sabi sa kanilang libro, sa ating babasahin ulitin natin babasahin, Mary of Jesus, Mother of Jesus, Mary, Mother of Jesus, and a descendant of David. Mayroon siyang mga supporting verses, Rome chapter 1 verse 3, Acts chapter 2 verse 30, Acts chapter 13 verse 23, 2 Timothy chapter 1 verse 8.
despite tayo mga kapatid, maghihirapan tayo magsalita ng Tagalog, pero susubukan natin para po tayo maunawaan ang maintindihan sa ating mga kapatid nandiyan sa Luzon. Mary had no other children. Ang kamatuoran, ang pagpapatunay mga kapatid, apat, o yung ang pagpatunay natin mga kapatid, we know because Jesus at his death, entrusted her to the care of his disciple, John. So, kung merong kapatid ang ating Panginoong Hesus na anak po ni Virgin Maria at ni San Jose po, Saint Joseph, bakit sa panahon ng ating Panginoon malapit na mamatay diyan sa krus, ano po yun sa Tagalog mga kapatid, entrusted his mother to his beloved disciple John. Diba? Insulto yun mga kapatid kung meron, mga kapatid, kung ang iyong ina, meron kayong mga kapatid, yan ang iyong ina, ano po mga kapatid, niwala doon sa ibang tao. Kung ating babasahin ang ano po ba ang supporting verses ni Ellen Goldwhite sa kanyang libro? Sa John 19:26. So, ating babasahin muna kapatid. Yun ang supporting verses ni para po tayo ating mapatunayan na 19:26 mga kapatid. Ating babasahin. So, yun mga kapatid, ang ating pagpapatunay na ang ating mahal na Virgin Maria ay ipinaglihis siya mula pa sa sinapupunan ng kanyang ina na si Santa Ana, na wala po siyang sala. Dahil itinalaga na siya ng Panginoong Diyos, sinirang na siya ng Diyos bago pa siya ipinanganak. Diba? So, ang lahat ng inirang ng Diyos, sabi sa kanyang sulat ni San Pablo, Roma 33, ay pinawalang sala ng Diyos ang lahat ng kanyang hinirang. Kung ating basahin dahil sunubi sa John 19:26 mga kapatid, ating babasahin. Nakita ni Jesus ang kanyang ina at ang alagad na mahal sa kanya na nakatayo sa malapit. Sinabi niya sa kanyang ina, Ginang. Sabi nila, ang ating Panginoon hindi tumawag na mama sa kanyang ina. Nagginang lang po, mga kapatid, ginang. Ating balikan mga kapatid, nang nariyan ang iyong anak. Pagkatapos sinabi niya sa anghel, nariyan ang iyong ina. Mula noon, doon na siya tumira sa bahay ng alagad. So malinaw mga kapatid, kung mayroong mga kapatid ng ating Panginoon na anak po nila ni San Jose at ni Virgin Maria, bakit po sa kanyang minahal na apostol, alaga ni St. John, niya ibinilin ang kanyang ina. At mula noon doon tumira ang kanyang ina sa bahay ng kanyang minahal na alagad na si Apostol John. So sa logic mga kapatid, walang ibang anak si Virgin Maria, ang ating lamang Panginoong Hesus. Di ba? So, yun ang pinapatunayan sa aklat po ng X-Day. Sa aklat, bakit po ba na tinawag lang ng ginang o babae ang ating Panginoon, ng kanyang ina? Kung tingnan natin ang lumang tipan mga kapatid, Genesis 3:15, matapos na nagkasala ang unang babae na nilikha ng Diyos na si Eva,
Genesis 3:6, mayroong binanggit ng ibang babae ang ating Panginoong Diyos sa Genesis 3:15. Diba? Mayroong binanggit na ibang babae na ano po mga kapatid, sa ahas, bitin, ahas mga kapatid. So, sa mga kalahi ng babae at sa kalahi ng mga ng bitin. Diba? Mayroong dalawang lahi ang binanggit sa Genesis 3:15. Lahi ng bitin ng yung Satanas at sa mga lahi ng babae. So dalawang lahi mga kapatid ang binanggit. Diba? Diyan sa Genesis 3:15. So, sa New Testament mga kapatid, dalawa lang bisis na tinatawag ng ginang ang kanyang ina ng ating Panginoon. Para sa pagpapatunay na walang iba yung babae na inuusig ng kalahi ng mga bitin o ahas, kundi walang iba kung ang ating mahal na Birhen Maria. Ang unang bisis na tinawag ng ginang o babae ang kanyang ina ng ating Panginoon Jesus sa nangyari po, naganap po ng unang milagro po ng ating Panginoon ang na kasal sa Kana mga kapatid. Yung kasalan sa Kana na sino po ba ang ng ating Panginoon. Kung ating babasahin ang kasal po sa Kana, San Juan 2:4 mga kapatid, ating babasahin. Si Birhen Maria po ang nagpaabot ng ating Panginoon na wala na po silang bino. Diba? Siya po ang ating basahin muna mga kapatid. Sa kasal ng Kana sa John, ito po ang unang bisis na tinawag ng ating Panginoong Hesus ang kanyang ina na babae o ginang. Pagkalipas ng 2 araw, nagkaroon ng kasalan sa Kana, Galilea. Naroon ang ina ni Hesus. Inanyayahan din si Hesus at ang kanyang mga alagad. Nang maubusan sila ng alak, sinabi iyon kay Hesus ng kanyang ina. Sumagot si Hesus, "Huwag ninyo akong pangunahan. Hindi pa ito ang aking panahon para magpakahayag." Sinabi ng kanyang ina sa mga utusan, "Sundin ninyo ang anumang utos niya." So, nito mga kapatid, isang salin ng King James Version, bagong tipan lang po, hindi po natin magbabasa na litra por litra na tinawag ng ating Panginoong Hesus ang kanyang ina na babae o ginang. Pero inanyahan ng ating ni Birhen Maria ang kanyang anak at binalita niya na wala na po naubusan po sila ng bino. Pero ang sagot ng ating Panginoon nga, hindi pa umabot panahon na siya magawa ng milagro. Pero dahil sa pag-anyaya po ng ating samahal na Birhen Maria, hindi po hindi po niya kaya na ibaliwala niya po ang anyaya ng kanyang ina. So, yun ang nangyari na unang nagawa ng ating Panginoon, ang unang milagro sa kasalan ng Kana. Yun ang unang pagbanggit niya na tinatawag niya sa ibang salin, tinatawag niyang babae o ginang ang kanyang ina. Pangalawa, yung sa San Juan 19:26 na tinatawag ng ginang ang kanyang ina. Sa papatunay lang yun po na walang ibang babae na binanggit sa Genesis 3:15
na umuusig sa lahat ng lahi ng babae at ang lahi ng Satanas ni Satanas na yung ang bitin. Yun ang dahilan na binanggit ng bahayag ng ating mahal na Birhen Maria sa Lucas 1:48 na ang lahat ng kanyang ating basahin ulit mga kapatid. So yun lang dahilan mga kapatid, yun lang ang dahilan bakit tinatawag. Pero ang tanong mga kapatid, ano po ba ang tawag niyo sa sarili ninyong ina? Kahit na yung mga kapatid natin sa ibang mga sikta, ano po ba ang tawag sa sarili ninyong ina? Ginang? Ate? Ano po ba? Auntie? Ano po ba sa Bisaya? Manang? Diba? Pag ang inyong ina, tawagin ninyong ginang na pagkagalitan kayo sa kanyang ina. So, may tuturing natin hinwala po kayong ating babasahin mga kapatid. Sapagkat pinarangalan niya ang kanyang hamak na lingkod. Mula ngayon ay tatawagin akong mapalad sa lahat ng tao sa lahat ng panahon. So hindi lang sa noong panahon siya tawagin ng mapalad, sa lahat ng panahon hanggang ngayon. At ang sinabi sa lahat ng tao. Pero sa King James, sa ibang salin mga kapatid, sa kumambayo, sa lahat ng aking lahi. Yung kaliwatan mga kapatid. Diba? So, kung ang sabi ni Birhen Maria, totoo ba po ang sabi ni Birhen Maria na ang lahat ng tao ay magtawagin siyang lahat ng mapalad sa lahat ng tao? Kung hindi po kayo makatawag ng mapalad ang ating mahal na Birhen Maria, kayo na lang ang pipili mga kapatid saan kayo nabilong sa bilang lahi. Nabilong po kayo bilang kalahi ni Satanas, yun ng ahas, Genesis 3:20, o lahi po kayo ng mahal nga Birhen Maria. Yun ang binanggit ni Birhen Maria sa Luke chapter 1 verse 48. Yun ang ating pagpapatunay mga kapatid na ang ating mahal na Birhen Maria, bago tayo magtapos mga kapatid, ating basahin ulit ang sulat po ng sariling aklat ng mga SDE. Ating babasahin ulit ang Alpha and Omega Volume 8 sa pahina 338. Mary, Mother of Jesus and a descendant of David. Mayroong mga supporting verses. Rome chapter 1 verse 3, Acts chapter 2 verse 30, Acts chapter 13 verse 23, 2 Timothy chapter 1 verse 8. Mary had no other children. Ang katotohanan mga kapatid, we know, ating nalaman, because Jesus after died at his death entrusted her to the care of his disciple John. John chapter 19 verse 28 hanggang 27. Jesus' brothers were sons of Joseph from his previous marriage. So malinaw na malinaw, kung merong kapatid ang ating Panginoon, half-brother na yun. Sabi ni sa aklat ni Ellen G. White, sa previous marriage o asawa ni Saint Joseph, hindi kang Birhen Maria. So wala po tayong tamang panahon, pagpatuloy mga kapatid. Maraming salamat sa lahat ng nagka-subaybay natin. Hindi na natin ma-acknowledge mga kapatid, wala na tayong oras. Si Bradani Payo Tumarog, good morning bro, watching. Jeffrey Nelo Basines, maraming salamat. Mayroon na lang tang 11 minutes. Isay Merida, Erson Kili, ang galing talaga ni Sir Tata. Maraming salamat po. Mayong buntag Sir Tata. Ang hirap na hirapan po tayo Parang hirap talaga mag-discuss inamit ang Filipino dialect, pero sinusubukan natin. Wala po tayong oras para pagpatuloy. Ating kasama dito ang ating kapatid na Bro Jobe Robanti, ating production head Rod Manuel Ronquillo Jr., ating Chief Executive Officer Reverend Father Dari Rosales, at lalong-lalo na ang ating pinakamahal na Archbishop
Archbishop Martin Sarmiento Humuad, ang ating station manager. Maraming salamat sa ngalan po ng in behalf of the Catholic Faith Defender Rosami City Chapter, sa Evangelization Affairs sa DXDDM, ang Radio Campana, yung lingkod, Brother Tata Rosal. Magandang umaga. Maraming salamat. Pagpalain po kayo ng may kapal. God bless us all. Dapat sa nagkaya, DBS, DEAN, Radio Campana, ang istasyon sa kapatulan ng justisya.